Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig, at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa bawat kwentong ating binubuksan, may mga pusong nasasaktan, may mga lihim na nabubunyag, at may pag-ibig na sumusubok sa lahat ng hangganan. Sabi nila, ang mga pinakamalaking biyaya ay dumarating sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Pero paano kung ang biyayang yon ay siya ring magiging simula ng isang bangungot? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Don Rafael at ng anghel na kanyang natagpuan sa gitna ng isang malakas na unos. Malakas ang buhos ng ulan, walang tigil ang paghampas ng hangin sa naglalakihang puno sa kahabaan ng kalsada sa Makati. Sa loob ng isang mamahaling itim na kotse, nakatanaw sa bintana si Don Rafael de Villa. Ang mga patak ng ulan ay tila karera sa salamin, kasabay ng mabigat na pag-aalala sa kanyang dibdib. Gabi na at delikado ang daan, ngunit may isang mahalagang pulong siyang kailangang tapusin. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho, Mang Tonyo. Mahinahong sabi niya sa kanyang driver. Opo, Don Rafael, medyo malakas po talaga ang bagyo. Sagot ng matandang driver, pilit na inaaninag ang daan sa kabila ng makapal na hamog. Habang binabagtas nila ang isang madilim na eskinita, malapit sa Guadalupe bilang shortcut, biglang napapreno si Mang Tonyo. Muntik nang mauntog si Don Rafael sa upuan sa harapan. Anong nangyari? Tanong niya, bahagyang naalarma. May tao po yata, Don Rafael. Nanginginig na sagot ni Mang Tonyo. Isang bata po yata. Agad na dumungaw si Don Rafael. Sa liwanag ng headlight ng sasakyan, nakita niya ang isang maliit na anyo. Isang batang babae, marahil ay nasa 6 o 7 taong gulang, na nakaupo sa gilid ng kalsada, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod habang binabayo ng ulan at hangin. Ang manipis niyang damit ay basang-basa at ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Nanginginig siya sa ginaw. Isang kurot ang naramdaman ni Don Rafael sa kanyang puso. Walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang pinto ng kotse. Don Rafael, saan po kayo pupunta? Malakas po ang ulan, sigaw ni Mang Tonyo. Ngunit hindi siya pinansin ni Don Rafael. Mabilis niyang hinubad ang kanyang mamahaling Amerikana at lumabas ng sasakyan. Bawat hakbang niya sa malalim na tubig baha ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Paano nagkaroon ng isang musmos na bata sa ganitong lugar, sa ganitong oras at sa ganitong panahon? Nang makalapit siya, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng bata. Nakapikit ito, tila sumusuko na sa lamig. Ineng, anong pangalan mo? Nasaan ang mga magulang mo? Malumanay niyang tanong. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Mga matang pagod at puno ng takot. Wala siyang isinagot. Tanging isang mahinang pag-iling. Nakita ni Don Rafael ang mga galos sa braso nito at ang nanlilimos na tingin sa kanyang mga mata. Hindi na siya nagtanong pa. Maingat niyang ibinalot ang kanyang Amerikana sa nanginginig na katawan ng bata. Ang init mula sa tela ay tila hindi sapat para pawiin ang lamig na bumabalot dito. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Bulong niya at marahan itong binuhat. Pagbalik sa kotse, agad na inabutan ni Mang Tonyo ng tuwalya si Don Rafael. Ngunit ang atensyon ng Don ay nasa batang nasa kanyang mga bisig. Mahimbing na itong nakatulog. Tila sa wakas ay nakahanap ng isang ligtas na kanlungan. Pagdating nila sa mansyon sa Forbes Park, sinalubong sila ng mga kasambahay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka nang makita ang batang buhat-buhat ng kanilang amo. Yaya Sol, pakihanda po ang guest room. Bigyan niyo siya ng malinis na damit at mainit na pagkain. Utos ni Don Rafael sa pinakamatanda at pinagkakatiwalaang kasambahay. Sino po siya, Don Rafael? Tanong ni Yaya Sol. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa para sa bata. Isa siyang anghel, Yaya. Isang anghel na naligaw sa gitna ng bagyo. Sagot ni Don Rafael, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Habang inaasikaso ni Yaya Sol ang bata, na nagpakilalang si Lina, umakyat si Don Rafael sa kanilang silid para kausapin ang kanyang asawa, si Marisol. Naabutan niya itong nagbabasa ng isang magazine sa kanilang malawak na kama, balot ng kumot na seda. Rafael, bakit ngayon ka lang at bakit basang-basa ka? Tanong ni Marisol, hindi man lang inaalis ang tingin sa binabasa. Marisol, may kailangan kang makita, sabi ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Hinawakan niya ang kamay nito. Halika. Bagamat nag-aalangan, sumunod si Marisol. Dinala siya ni Don Rafael sa guest room kung saan mahimbing nang natutulog si Lina, malinis na, at nakasuot ng isa sa mga lumang damit pantulog ng anak ng isa sa mga kasambahay. Sino yan? Malamig na tanong ni Marisol. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Natagpuan ko siya sa daan, Marisol. Inabandona? Giniginaw. Tingnan mo siya, parang isang anghel. Balak ko siyang kupkupin. Paliwanag ni Don Rafael, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asa na makikita rin ng kanyang asawa ang nakikita niya. Ngunit ang ngiti ni Marisol ay pilit. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Rafael, hindi tayo isang ampunan. Hindi natin alam kung saan galing ang batang yan. Baka may sakit yan o baka anak ng isang kriminal. Marisol, isa lang siyang bata na nangangailangan ng tulong. Pakiusap ni Don Rafael. Bigyan natin siya ng tahanan, ng pamilya. Hindi ba't ito na ang pagkakataon nating magkaroon ng anak sa pamamahay na ito? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Marisol ang natutulog na bata. Sa isang saglit, nakita ni Don Rafael ang isang emosyong hindi niya mabasa sa mga mata nito. Isang halo ng gulat, takot at pagkasuklam. Ngunit mabilis din itong nawala. Napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Sige, Rafael. Sa wakas ay sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Kung yan ang gusto mo, para sa'yo. Gumaan ang pakiramdam ni Don Rafael. Hinagkan niya sa noo si Marisol. Salamat, mahal ko. Alam kong matututunan mo rin siyang mahalin. Pinatay niya ang ilaw at dahan-dahang isinara ang pinto. Iniwan ang kanyang asawa at ang bata sa loob ng silid. Ngunit nang makatalikod na si Don Rafael, ang maskara ng kabaitan sa mukha ni Marisol ay unti-unting nalusaw. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Tinitigan niya ang payapang mukha ni Lina. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa galit. Maingat siyang umupo sa gilid ng kama at sa isang tinig na halos pabulong at puno ng kamandag, nagsalita siya sa natutulog na bata. Huwag kang masasanay sa lugar na ito. Anya, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humigpit sa kumot. Dahil hindi ka nababagay dito, ang unang umaga ni Lina sa mansyon ay parang isang panaginip. Nagising siya sa isang malambot na kama na mas malaki pa sa espasyong tinutulugan niya sa kalye. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa malaking bintana at naamoy niya ang halimuyak ng mga bulaklak mula sa hardin. Sa isang saglit, inakala niyang nasa langit na siya. Pumasok si Yaya Sol na may dalang malinis na bestida para sa kanya. Ang damit ay simple lang, ngunit para kay Lina, ito ang pinakamagandang damit na nakita niya sa buong buhay niya. Magandang umaga, Ineng. Handa na ang almusal. Hinihintay ka na ni Don Rafael. Sabi ni Yaya Sol na may kasamang isang mainit na ngiti. Pagbaba nila sa malawak na hagdanan, lalong namangha si Lina. Ang mga pader ay may naglalakihang mga litrato, ang sahig ay kumikinang sa linis, at ang mga kasangkapan ay tila panghari. Sa dulo ng mahabang mesa sa dining hall, nakaupo si Don Rafael, nagbabasa ng dyaryo. Nang makita siya nito, agad itong ngumiti. Halika, munting prinsesa. Maupo ka. Sabi ni Don Rafael, itinuturo ang upuan sa tabi niya. Ang mesa ay puno ng pagkain, sinangag, itlog, hotdog,
sariwang prutas at mainit na tsokolate. Nanginginig ang kamay ni Lina habang hawak ang kutsara at tinidor. Hindi niya alam kung paano ubusin ang lahat ng iyon. Dahan-dahan lang anak, sabi ni Don Rafael at kumuha ito ng tissue para punasan ang gilid ng kanyang bibig. Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik na nakaupo si Marisol. Ang kanyang ganda ay tila isang perpektong porselana. Makinis, maningning, ngunit malamig. Ngumiti siya kay Don Rafael, ngunit nang bumaling ang tingin niya kay Lina, ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Pakiramdam ni Lina ay tila isa siyang dumi sa isang malinis na tela sa tuwing tinititigan siya nito. Kailangan ko nang umalis. May mahalaga akong pulong sa opisina, sabi ni Don Rafael matapos ang almusal. Hinalikan niya sa pisngi si Marisol at pagkatapos ay ginulo niya nang may paglalambing ang buhok ni Lina. Maging mabait ka, Lina, ha? Alagaan mo si Mami Marisol para sa akin. Tumangulang si Lina. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa mga sandaling iyon, kasama si Don Rafael, pakiramdam niya ay kumpleto na ang kanyang mundo. Ngunit sa sandaling marinig nila ang tunog ng sasakyan ni Don Rafael na papalayo sa mansyon, ang buong paligid ay tila nagbago. Ang init at sigla kanina ay biglang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahang tumayo si Marisol mula sa kanyang upuan. Ang bawat kilos niya ay may bigat. Lumakad siya palapit kay Lina. Ang anino niya ay tila unti-unting lumalamon sa liwanag sa paligid ng bata. Tapos ka na ba sa pagpapakabusog mo, ha? Pulubi. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Marisol na parang lason. Hindi pa man nakakasagot si Lina. Isang mabilis na kamay ang dumapo sa kanyang plato. Sa isang iglap, ang natitirang pagkain niya, kanin, itlog at hotdog, ay bumagsak at kumalat sa makintab na sahig. Ang tunog ng nabasag na pinggan ay umaling-awngaw sa buong silid. Nanlaki ang mga mata ni Lina sa takot. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ka nararapat kumain sa lamesang ito, maring sabi ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Linisin mo yan, gamit ang mga kamay mo. Pero po, hikbi ni Lina. Wala nang pero-pero. Linisin mo, sabi. Sigaw ni Marisol. Nanginginig ang buong katawan ni Lina habang dahan-dahan siyang bumababa sa kanyang upuan at lumuhod sa sahig. Gamit ang kanyang maliliit na kamay, pinulot niya isa-isa ang bawat butil ng kanin at piraso ng pagkain na kumalat. Ang bawat pagdampi ng malagkit na pagkain sa kanyang palad ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Nakita niya si Yaya Sol na papalapit. May dalang basahan, ngunit isang matalim na tingin mula kay Marisol ang nagpatigil dito. Walang nagawa ang matandang kasambahay, kundi ang manood na may awa sa kanyang mga mata. Matapos linisin ang sahig, hinila ni Marisol si Lina sa braso, pakyat sa hagdan. Hindi sa magandang guest room kung saan siya natulog kagabi, kundi sa isang masikip at madilim na silid sa attic. Maalikabok ang sahig, may isang maliit na kama sa gilid, at isang bintanang rehas na bakal ang nagpapakita lang ng kapirasong langit. Dito ang bago mong kwarto? Sabi ni Marisol, tinutulak si Lina papasok. Para matuto kang lumugar. At pagkatapos ay isinara niya ang pinto ng malakas, iniwan si Lina sa katahimikan at kadiliman. Doon, sa malamig na sahig, niyakap ni Lina ang kanyang mga tuhod at umiyak nang walang tunog. Ang paraisong natagpuan niya kaninang umaga ay bigla na lang naging isang kulungan. Ang init ng pagmamahal ni Don Rafael ay napalitan ng nagyayelong kalupitan ni Marisol. Hindi niya maintindihan ano ang ginawa niyang masama. Habang lumalalim ang gabi, tanging ang isang bagay na lang ang nagbibigay sa kanya ng kaunting kapanatagan, ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Isang kwintas na may palawit na hugis kalahating buwan. Ito na lang ang tanging alaala niya bago pa man siya mapadpad sa mansyon. Mahigpit niya itong hinawakan.
na para bang ito ang tanging lubid na kumakapit sa kanya para hindi siya malunod sa kalungkutan. Nakatulog si Lina dahil sa pagod sa kaiiyak. Ilang oras ang lumipas, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Marisol na parang isang anino. Walang ingay ang kanyang mga yapak. Lumapit siya sa kama at pinagmasdan ang natutulog na bata. Ang kanyang tingin ay hindi nakatuon sa mukha ni Lina, kundi sa kumikinang na kwintas sa leeg nito. Isang alaala ang pumasok sa kanyang isip, isang alaala ng isang nakaraang puno ng kahirapan at isang desisyong pilit na niyang kinakalimutan. Ang kwintas na yon, ang kalahating buwan na yon, ito ang tanging murang alahas na naipundar nila ng kanyang dating kasintahan, isang simbolo ng kanilang mga pangarap sa ilalim ng parehong buwan. Ang kalahati ay nasa kanya at ang kalahati ay ibinigay niya sa isang nilalang na isinumpa niyang kakalimutan habang buhay. Isang sumpa, iyon ang tingin niya sa bata ngayon. Isang multo ng nakaraan na bumalik upang sirain ang perpektong buhay na kanyang itinayo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dahan-dahan niyang iniaabot ang mga ito patungo sa leeg ni Lina. Ang kanyang mga kuko na perpektong pinakintab ay dumampi sa malamig na metal ng kadena. Ang kailangan niya lang gawin ay tanggalin ito, itapon, at magpanggap na hindi ito kailanman umiral. Pilit niyang binuksan ang kawit ng kwintas, ngunit dahil sa panginginig ng kanyang kamay, nahihirapan siya, nawalan siya ng pasensya. Isang galit ang muling umakyat sa kanyang dibdib. Bakit kailangan siyang pahirapan ng nakaraan kahit sa ganitong paraan? Sa kanyang pagkasipayo, hinila niya ito ng mas malakas. Ang biglaang paghila at ang malamig na pagdampi ng kamay sa kanyang balat ang gumising kay Lina. Sa isang iglap, napuno ng matinding takot ang kanyang buong katauhan. Ang inaantok niyang mga mata ay biglang nanlaki at ang unang nakita niya ay ang mukha ni Marisol. Malapit sa kanya, ang mga mata nito ay nanlilisik at ang mga labi ay mariing nakatikom. Hindi na niya kailangang mag-isip. Isang likas na kilos ang gumabay sa kanya. Bago pa man tuluyang mahablot ni Marisol ang kwintas, agad niyang itinaas ang kanyang maliliit na kamay at buong higpit na hinawakan ang palawit na kalahating buwan. "Huwag po, akin po ito," sigaw ni Lina. Ang kanyang boses ay basag dahil sa takot at pagkaantok. Nagulat si Marisol sa biglaang paglaban ng bata. Hindi niya inaasahan na magigising ito, lalo na ang manlaban. Ngunit ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng mas matinding galit. "Bitawan mo, sabi," utos ni Marisol. Pilit pa ring hinihila ang kadena. "Ayoko po. Huwag po." Patuloy na pag-iyak ni Lina. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa higpit ng pagkakahawak sa kwintas. Ang manipis na kadena ay bumaon sa balat sa likod ng leeg ni Lina at naramdaman niya ang hapdi. Ngunit ang sakit na yon ay baliwala kumpara sa takot na mawala sa kanya ang nag-iisang bagay na nag-uugnay sa kanya sa kung sino man siya. Para sa kanya, ang pagkawala ng kwintas ay parang pagkawala ng kanyang sariling hininga. Sa gitna ng kanilang paglalaban, sa sobrang takot at desperasyon, isang lakas na hindi niya alam kung saan nanggaling ang bumuhos sa kanya. Sumigaw siya ng buong lakas, "Huwag po!" Ang sigaw na yon, isang sigaw na puno ng sakit at pagtutol, ay tila isang kidlat na gumising sa natutulog na mansyon. Natigilan si Marisol, nabitawan niya ang kwintas. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa purong pagkagulat. Hindi niya inaasahan ang ganitong tapang mula sa isang basahan na pinulot lang sa kalye. Inaasahan niyang isang tahimik at sunod-sunurang bata ang kanyang makikita, madaling takutin at kontrolin. Ngunit ang batang nasa harap niya ngayon, kahit na umiiyak at nanginginig, ay may apoy sa mga mata. Isang apoy ng paglaban. Tumayo si Marisol ng tuwid.
Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa dahil sa halo-halong gulat at galit. Tinitigan niya si Lina na ngayon ay yakap-yakap ang kanyang kwintas na tila ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang reaksyon ng bata, ang matinding pagprotekta nito sa kwintas, ay lalo lang nagpatibay sa kanyang pinakamasamang hinala. Ang eksena sa harap niya ay hindi na lang tungkol sa isang bata at isang alahas. Ito ay isang paghaharap, isang hamon, at para kay Marisol, ito ay isang digmaang hindi niya hahayaang matalo. Si Consolacion o Yaya Sol sa lahat ng tumatawag sa kanya ay mahigit 20 taon nang nagsisilbi sa pamilya de Villa. Nakita niya ang pagyabong ng yaman ni Don Rafael, naramdaman ang lumbay ng pumanaw ang una nitong asawa, at nasaksihan ang tila panibagong buhay nito nang dumating si Senyora Marisol. Ang katapatan niya ay nasa kanyang amo, ngunit ang puso niya ay nasa tama. At sa mga nagdaang araw, ang puso niya ay hindi mapakali. Pagkatapos ng sigaw na narinig niya mula sa silid sa atik noong nakaraang gabi, alam niyang may hindi tama. Kinaumagahan, sinadya niyang siya ang magakyat ng almusal para kay Lina. Nadatnan niya itong nakaupo sa gilid ng kama, tahimik na nakatingin sa bintana at mahigpit na hawak-hawak pa rin ang kwintas sa kanyang leeg. "Ineng, nagdala ako ng pagkain," malumanay na sabi ni Yaya Sol. Inilalapag ang tray sa isang maliit na mesa. Hindi kumibo si Lina. Nang lumapit si Yaya Sol, napansin niya ang isang mapulang marka sa braso ng bata, tila isang mahigpit na pagkakahawak. Higit pa roon, nakita niya ang isang bagong uri ng takot sa mga mata nito. Isang takot na hindi na lang dahil sa pagiging bago sa lugar, kundi isang takot na nag-uugat sa isang taong dapat sanay nag-aaruga dito. "Masakit ba?" tanong ni Yaya Sol. Dahan-dahang hinahawakan ang braso ni Lina. Umiling lang ang bata, ngunit isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Iyon na ang nagsilbing sagot. Kumuha si Yaya Sol ng isang maliit na bote ng manzanilya mula sa kanyang bulsa at marahang ipinahid ito sa balat ng bata. "Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako," bulong niya. "Hindi kita pababayaan." Naramdaman ni Yaya Sol ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Galit para kay Marisol. Nakikita niya kung paano ito magpanggap na isang maamong anghel sa harap ni Don Rafael, ngunit nagiging isang demonyo kapag ito'y nakatalikod. Subalit ano ang kanyang magagawa? Isa lamang siyang hamak na kasambahay. Kinahapunan, habang abala ang lahat sa kani-kanilang gawain, inutusan siya ni Marisol na linisin ang lumang silid nito bago ito ginawang bodega. Ang silid ay nasa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag, isang lugar na bihirang buksan. Ito ang naging kwarto ni Marisol noong mga unang buwan ng kasal nila ni Don Rafael bago pa sila lumipat sa master's bedroom. Habang nag-aalis siya ng alikabok sa mga lumang kasangkapan, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit na aparador na nakatago sa likod ng kurtina. Sa pag-uusisa, binuksan niya ito. Sa loob, wala itong laman, maliban sa isang maliit, kahoy na kahon sa pinakailalim. Tila naiwanan ito sa pagmamadali. Dahil sa bigat ng kahon, hindi niya ito inaasahang mahuhulog mula sa kanyang mga kamay. Bumagsak ito sa sahig at bumukas. Kumalat ang laman nito. Mga luma at kupas na liham, isang tuyong bulaklak at ilang mga mumurahing palamuti. Mga bagay na hindi mo aakalaing itatago ng isang Doña Marisol de Villa. Nagsimula siyang pulutin ang mga ito, ngunit isang bagay ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang litrato. Ang litrato ay luma na. Ang kulay ay medyo kupas na. Nakangiti dito ang isang mas batang Marisol. Ibang-iba ang kanyang itsura. Mas simple, walang mamahaling alahas, at ang nangiti ay tila mas totoo. Katabi niya sa litrato ay isang binatang payat, nakasuot,
ng simpleng t-shirt at ang mga braso nito ay nakaakbay sa kanya. Ngunit hindi ang lalaki ang nakakuha ng atensyon ni Yaya Sol. Ito ay ang kwintas na nakasabit sa leeg ng batang Marisol. Namilog ang kanyang mga mata at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tinitigan niya itong maigi. Inilapit pa sa liwanag na nagmumula sa bintana. Walang duda. Ito nga iyon. Ang palawit na hugis kalahating buwan na may maliit na bituin sa dulo. Parehong-pareho sa kwintas na suot-suot ni Lina. Ang kwintas na pilit na inaagaw ni Marisol kagabi. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang agarang pagkasuklam ni Marisol sa bata. Ang kanyang kakaibang reaksyon nang una niyang makita si Lina. Ang kanyang desperadong pagtatangka na kunin ang kwintas, ang batang kinamumuhian niya. Ang batang tinatrato niyang parang basura. Nabitawan ni Yaya Sol ang hawak na litrato. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi maaari. Ang isiping iyon ay napakabigat, napakadilim, na halos hindi kayang tanggapin ng kanyang isipan. Paanong ang isang ina? Anong ginagawa mo? Isang malamig na boses ang biglang bumasag sa katahimikan. Parang isang estatwa na binuhusan ng nagyayelong tubig. Natigilan si Yaya Sol. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya si Marisol. Nakatayo sa may pintuan. Ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib at ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Senyora, nauutal na sabi ni Yaya Sol. Mabilis na yumuko para damputin ang litrato. Sinusubukang itago ito sa kanyang likuran. Nag-aayos lang po ako ng mga gamit, gaya po ng utos ninyo. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Marisol ang litratong hawak niya. Sa isang mabilis at tiyak na kilos, lumapit si Marisol at walang sabi-sabing hinablot ang litrato mula sa nanginginig na kamay ng matanda. Nang makita ni Marisol ang laman ng litrato, isang anino ang dumaan sa kanyang perpektong mukha. Ang maskara ng isang mahinahong donya ay biglang gumuho at ang lumabas ay isang babaeng nababalot ng purong takot at galit. Saan mo ito nahanap? Ang tanong ni Marisol. Ang bawat salita ay tila isang patalim. Ang kanyang boses ay hindi na malambing. Ito ay mababa, garalgal, at puno ng panganib. Sa kahon po, senyora. Nauutal na sagot ni Yaya Sol na paatras ng isang hakbang. Itinuro niya ang nakabukas na kahon sa sahig. Nahulog po. Hindi ko po sinasadya. Hindi pinansin ni Marisol ang kanyang paliwanag. Dahan-dahan itong lumapit na parang isang mandaragit na papalapit sa kanyang biktima. Ang kanyang mga mata ay hindi na bumibitiw sa mga mata ni Yaya Sol. At ano ang nakita mo, Yaya? Tanong niya ulit. Mas mababa pa ang boses. Isang lumang litrato? O higit pa roon? Ano ang iniisip ng munti mong isipan ngayon? Naramdaman ni Yaya Sol ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Alam niya ang sagot. Naroon ito sa dulo ng kanyang dila. Isang katotohanang napakabigat na tila sasabog sa kanyang dibdib. Ngunit nakita niya ang babala sa mga mata ni Marisol. Isang babala ng kamatayan. Wala po, senyora. Wala po akong iniisip. Mabilis niyang sagot. Pilit na umiiling. Isang lumang litrato lang po. Iyon lang po. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Marisol. Sinungaling. Sa isang iglap, hinawakan ni Marisol ng buong higpit ang braso ni Yaya Sol. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng matanda. Nakikita ko sa mga mata mo, Yaya. Alam mo na, nakita mo ang kwintas. At ngayon, alam mo na ang lahat. Senyora, maawa po kayo. Pakiusap ni Yaya Sol, ang luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Inilapit ni Marisol ang kanyang mukha sa mukha ng matanda. Ang kanilang mga ilong ay halos magkadikit na. Ang hininga ni Marisol
ay mainit at puno ng galit. Makinig ka sa akin at makinig kang mabuti. Bulong niya, ang bawat salita ay may diin at kamandag. Ang nakita mo ngayon, ang iniisip mo ngayon, ibabaon mo yan sa limot. Kung may makakaalam nito, kung may pagsasabihan ka, kahit isang kaluluwa, kahit ang anino mo, sisiguraduhin kong hindi mo lang trabaho ang mawawala sa'yo. Binitawan ni Marisol ang braso ni Yaya Sol nang may kasamang tulak, dahilan para mapaurong ito at halos matumba. Pagkatapos, sa harap mismo ng matanda, dahan-dahang pinunit ni Marisol ang litrato. Pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay sa 4 na piraso, hanggang sa maging maliliit na konfeti na lang ito ng isang nakaraang pilit. Pilit niyang winawasak. Lumabas ka na. Malamig niyang utos, hindi man lang tinitingnan si Yaya Sol. Itinapon niya ang mga piraso ng litrato sa sahig na parang basura. At ituloy mo ang iyong trabaho na parang walang nangyari. Nanginginig ang buong katawan. Mabilis na tumalikod si Yaya Sol at halos takbuhin ang daan palabas ng silid. Nang maisara niya ang pinto, sumandal siya sa pader. Habol ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ang katotohanang kanyang natuklasan ay hindi na isang simpleng sikreto. Isa na itong bomba. At ngayon, hawak niya ang detonador. Ngunit ang kamay ni Marisol ay nakahawak sa kanyang leeg. Handang pumigil sa anumang balak niya. Ang katapatan niya kay Don Rafael ay sinusubok ngayon ng kanyang takot para sa sariling kaligtasan. Ngayon, ang katapatan niya ay hindi na lang isang birtud. Isa na itong pasanin na maaaring kumitil sa kanyang buhay. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno para kay Marisol. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila si Yaya Sol na nagmamasid. Ang bawat bulungan ng mga kasambahay ay tila isang usapan tungkol sa kanyang lihim. Ang mansyon na dati niyang itinuturing na kaharian ay naging isang kulungan na puno ng mga matang mapanghusga. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakal ng sarili niyang mga pader. Kailangan niyang bawiin ang kontrol. Kailangan niyang magkaroon ng mga mata at tainga na sa kanya lamang tapat. Ang mata ng driver ni Rafael, si Mang Tonyo, ay masyadong loyal sa kanyang amo. Rafael, mahal, sabi niya isang gabi habang naghahapunan sila. Naisip ko lang, siguro kailangan na nating kumuha ng isang bagong driver. Mas bata, mas malakas. Para na rin sa seguridad natin, lalo na't nandito na si Lina. Ginamit niya ang pangalan ng bata bilang isang sandata. Isang perpektong dahilan na hindi matatanggihan ni Rafael. Magandang ideya, mahal ko. Sagot ni Don Rafael, nalulugod sa tila pag-aalala ni Marisol. Ikaw na ang bahalang pumili. Ang pinakamagaling para sa pamilya natin. At iyon na nga ang kanyang ginawa. Kinabukasan, isang pila ng mga aplikante ang naghihintay sa library ng mansyon. Isa-isa silang pumasok at isa-isa rin silang sinuri ni Marisol mula ulo hanggang paa. Masyadong matanda, masyadong mayabang, masyadong madaldal. Wala siyang mahanap na perpekto para sa kanyang mga plano. Hanggang sa bumukas ang pinto para sa pang-4 na aplikante. Sa pagpasok nito, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Marisol. Ang hawak niyang ballpen ay nahulog mula sa kanyang mga daliri. Lumikha ng isang maliit na tunog sa sahig na parang isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan ng kanyang isipan. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay mas matanda na ngayon. May mga guhit na sa kanyang mukha. Ang ilang taon ng paghihirap. Ang kanyang balat ay mas maitim dahil sa sikat ng araw. Ngunit ang mga matang iyon, kilalang kilala niya ang mga matang iyon. Mga matang dati puno ng pagsinta para sa kanya, ngunit ngayoy blanko at malamig na parang yelo. Si Rico Santos, ang kanyang unang pag-ibig, ang ama ng batang pilit niyang itinatago sa attic. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Rico Santos.
Nag-a-apply para sa posisyon ng driver. Sabi nito, ang kanyang boses ay kalmado at formal na para bang isa lamang siyang estranghero. Hindi makapagsalita si Marisol. Ang kanyang dila ay tila na manhid. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Isang alaala ang biglang bumalik. Ang amoy ng pawis ni Rico na hinaluan ng murang pabango. Ang gaspang ng kanyang mga kamay na sanay sa trabaho. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo sa isang maliit na barong-barong. Mga alaalang matagal na niyang ibinaon, ngunit ngayon ay bumabangon na parang isang bangkay mula sa hukay. Nagkunwari siyang umubo para maitago ang kanyang panginginig. Pinilit niyang pulutin ang ballpen at kinuha ang resume ni Rico na may nanginginig na kamay. Rico Santos, basa niya, pinipilit na maging profesional. Saan ka nagtrabaho dati? Nagserbisyo po ako sa isang pamilyang banyaga sa loob ng 5 taon. Umuwi lang po sila sa kanilang bansa kaya po ako nawalan ng trabaho. Diretsong sagot ni Rico. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa pagkakatitig sa kanya. Binasa ni Marisol ang kanyang resume. Perpekto, walang maipipintas, malinis ang record. Magagaling ang mga rekomendasyon. Sinadya ba niya ito? Paano niya nahanap ang lugar na ito? Ang mga tanong ay bumabara sa kanyang lalamunan. Kailangan niya itong paalisin. Ngayon din, may pamilya ka ba, Mr. Santos? Tanong niya, umaasang may makikitang butas. Wala po, ma'am. Binata po ako. Sagot nito, isang kasinungalingan. Alam niyang isa yung kasinungalingan. Sa tingin ko ay hindi ka kwalipikado. Mahal, kumusta ang pagpili? Ang boses ni Don Rafael ay biglang pumasok sa silid. Lumapit ito at tumayo sa likuran ni Marisol. Nakangiti. Sino itong ginoong ito? Si Mr. Santos po. Isang aplikante. Pilit na sagot ni Marisol. Kinuha ni Don Rafael ang resume mula sa mesa at mabilis itong binasa. Impressive! Mukhang napakagaling ng iyong credentials, Mr. Santos. At mukha kang mapagkakatiwalaan. Salamat po, sir. Magalang na sagot ni Rico. Ang kanyang tingin ay bahagyang yumuko. Huwag na tayong maghanap ng iba, mahal. Sabi ni Don Rafael, tinapik ang balikat ni Marisol. Siya na ang kunin natin. Simula bukas na bukas din. Pakiramdam ni Marisol ay nasukol siya. Wala siyang magawa. Ang pagtanggi ngayon ay magmumukhang kahina-hinala. Isang pilit na ngiti ang isinukli niya sa kanyang asawa. Sige, mahal. Kung yan ang desisyon mo. Matapos ang ilang tagubilin, lumabas si Don Rafael kasama ang iba pang mga katulong. Naiwan sa silid si Marisol at si Rico. Isang katahimikang mas maingay pa sa isang sigawan. Tumayo si Rico para umalis. Naglakad ito patungo sa pinto. Sa isang saglit, inakala ni Marisol na tapos na. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit bago pa man nito buksan ang pinto, huminto ito. Hindi ito lumingon. Ngunit nagsalita ito sa isang boses na sapat lang para marinig nilang dalawa. Isang boses na naglalaman ng lahat ng sakit, galit at pangako ng mga taong nagdaan. Ang ganda pa rin pala ng reyna ng buhay ko. Pagkatapos ay lumabas ito ng silid, isinara ang pinto ng marahan at iniwan si Marisol na nakatayo doon. Nanginginig, nanlalamig at alam sa kanyang sarili na ang multo ng kanyang nakaraan ay hindi na lamang isang alaala. Nasa loob na ito ng kanyang kaharian. Ang unang araw ni Rico Santos bilang driver ng pamilya De Villa ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Bawat sulok ng mansyon ay isang sampal sa kanyang mukha. Isang paalala ng lahat ng ipinagkait sa kanya. Ng lahat ng ninakaw ni Marisol, ang kinang ng sahig, ang halimuyak ng mga bulaklak sa hardin, ang katahimikan na dulot ng yaman. Lahat ng ito ay itinayo sa pundasyon ng kanilang wasak na mga pangarap. Pero hindi siya naroon para sa mga pader o kasangkapan. Naroon siya
para sa isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng yaman sa mundo. Mula sa rearview mirror, pinagmamasdan niya si Marisol. Ang paraan ng pag-upo nito, ang pagtaas ng kanyang kilay, ang pag-utos sa mga kasambahay, siya pa rin ang Marisol na kilala niya, ngunit binalot na ng isang makapal at mamahaling balat ng kasinungalingan. Sa ilalim ng lahat ng iyon, nakikita pa rin niya ang babaeng minahal niya, at iyon ang mas nagpapabigat sa galit sa kanyang dibdib. Ang tunay na pagsubok ay dumating nang makita niya si Lina. Unang beses niyang nasilayan ng bata nang utusan siyang ihatid ito sa isang tutorial center. Habang naglalakad si Lina palabas ng mansyon, pasan-pasan ang isang maliit na bag. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang naramdaman ni Rico. Ang paraan ng pagyuko ng ulo nito, ang tila laging pag-iingat sa bawat hakbang, para itong isang munting ibon na may bali ang pakpak at ang kwintas. Nang pumasok ito sa kotse na sinaga ng araw ang palawit na kalahating buwan sa leeg nito. Sa isang saglit, huminto ang paghinga ni Rico. Ito na yon, ang kalahating parating ng kanyang sariling kwintas na nakatago sa ilalim ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Ang anak niya. Ang katotohanan yon ay hindi nagdulot ng tuwa, kundi ng isang matinding kirot. Dahil sa mga sumunod na araw, nakita niya ang lahat. Isang hapon, habang naglilinis siya ng kotse sa garahe, nakita niya si Lina na nakatayo sa gitna ng hardin, diretsong nakabilad sa nakakapasong sikat ng araw. Hindi ito gumagalaw. Parusa. Alam niya kaagad na parusa yon. Mula sa bintana sa itaas, nakita niya ang anino ni Marisol na nagmamasid. Parang pinipiga ang puso ni Rico. Gusto niyang tumakbo, kunin ang bata, at isigaw sa mukha ni Marisol ang kanyang kalupitan. Ngunit alam niyang kapag ginawa niya iyon, mawawala ang lahat. Sa halip, kumuha siya ng isang malaking gunting para sa halaman at nagkunwaring pinuputol ang mga sanga ng isang malaking bush malapit sa kinatatayuan ni Lina. Sinadya niyang ipwesto ang kanyang sarili sa paraang ang kanyang katawan at ang mga halaman ay lumilikha ng isang anino na tumatama sa bata. Hindi man nito tuluyang natakpan si Lina, sapat na yon para mabawasan ang tindi ng sikat ng araw. Nakita niyang bahagyang lumingon sa kanya si Lina, isang tingin ng pagtataka at pagkalito. Isang bahagyang tango lang ang isinukli ni Rico bago siya bumalik sa kanyang ginagawa. Iyon ang kanilang unang sikretong ugnayan. Sa isa pang pagkakataon, habang naghihintay siya sa labas ng bahay, nakita niyang papalabas si Lina na may luha sa mga mata. Alam niyang kagagawa na naman ito ni Marisol. Mabilis na dumukot si Rico sa kanyang bulsa. Kinuha ang isang piraso ng candy na palagi niyang dala. Nagkunwari siyang may pinupulot sa sahig malapit sa daraanan ng bata. "Nahulog mo yata ito, Ineng," sabi niya nang hindi tumitingin dito. Iniabot ang candy. Nag-alinlangan si Lina, ngunit nang makita niya ang kabaitan sa mga mata ng bagong driver, dahan-dahan niya itong kinuha at mabilis na isinilid sa kanyang bulsa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya tumakbo palayo. Para kay Rico, ang nangiting iyon ay mas mahalaga pa sa kahit anong ginto. Ang kanilang ugnayan ay nabuo sa mga ganitong tahimik na sandali. Ngunit isang araw, habang naglalaro si Lina malapit sa garahe, natapilok ito at bumagsak sa sementadong sahig. "Aray!" daing nito at nagsimulang umiyak. Bago pa man makalapit ang ibang kasambahay, si Rico ang unang dumating sa tabi niya. "Dahan-dahan, Ineng," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalalang hindi niya maitago. Marahan niyang inalalayan ng bata na tumayo at sinuri ang mga tuhod nitong may gasgas. "Masakit ba?" Opo," hikbi ni Lina, ngunit ang pag-iyak niya ay nagsimulang humupa dahil sa atensyon na kanyang natanggap. "Halika, lalagyan natin yan ng gamot." Lahat ng ito ay nasasaksihan ni Marisol mula sa bintana ng kusina. Ang bawat kilos ni Rico, ang bawat pag-aalala sa mukha nito,
ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang dalawang multo ng kanyang nakaraan, ang 2 taong dapat ay hindi na niya makikita, ay nagkakaroon ng ugnayan sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Ang selos at takot ay nagsanib sa loob niya. Lumilikha ng isang halimaw na kailangan ng kumawala. Kinagabihan, habang inaayos ni Rico ang gamit sa likod ng sasakyan, hinarap siya ni Marisol. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Mr. Santos, simula niya, ang kanyang boses ay malamig at may diin. Gusto ko lang ipaalala sa iyo ang iyong lugar sa pamamahay na ito. Huminga ng malalim si Rico bago humarap. Ano po ang ibig ninyong sabihin, senyora? Ang trabaho mo ay magmaneho, buksan ang pinto, buhatin ang mga pinamili. Hanggang doon na lang iyon, sabi ni Marisol, lumalapit. Hindi kasama sa trabaho mo ang pakikipag-usap o paglapit sa mga miyembro ng pamilyang ito, lalo na sa anak ko. Ang mga salitang anak ko ay tumama kay Rico na parang isang malakas na sampal, ngunit pinanatili niya ang kanyang kalmadong ekspresyon. Naiintindihan ko po. Humihingi po ako ng paumanhin kung tandaan mo ito. Putol ni Marisol sa kanya. Isa ka lang driver, isang hamak na empleyado. Huwag na huwag mong kalilimutan kung sino ang nagpapasweldo sa'yo at kung sino ang basura na pinulot lang namin. Sa sandaling iyon, sa likod nila, lumabas si Lina mula sa kusina. Marahil ay may kukunin sa hardin. Narinig niya ang huling mga salita ni Marisol. Nakita niya ang galit sa mukha ng ginang at ang sakit na pilit itinatago sa mga mata ni Rico. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay sa loob ng mansyon na yon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Lina. Ang takot ay napalitan ng isang kakaibang tapang. Bago pa man makatalikod si Marisol, mabilis na tumakbo si Lina. Ngunit hindi pa palayo. Tumakbo siya at huminto sa pagitan ni Marisol at ni Rico, nakaharap sa ginang. Inunat niya ang kanyang maliliit na braso na para bang isang kalasag. Pinoprotektahan ng lalaking nagpakita sa kanya ng kabaitan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Lina. Ngunit ang kanyang kilos, ang kanyang matapang na pagtayo sa harap ni Rico, ay isang sigaw na mas malakas pa sa anumang salita. Natigilan si Marisol, natigilan din si Rico. Ang tahimik na ugnayan sa pagitan ng mag-ama ay hindi na ngayon isang sikreto. Kusa itong lumabas sa liwanag, sa harap mismo ng kanilang kaaway. Isang bihirang pagkakataon para kay Don Rafael de Villa ang makauwi ng maaga mula sa opisina. Natapos niya ang lahat ng kanyang pulong nang mas maaga sa inaasahan at isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang sorpresahin ang kanyang pamilya. Isang ngingiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang iniisip ang magiging reaksyon ni Marisol at ang masayang tili ni Lina kapag bigla niya itong niyakap mula sa likuran. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang susi sa pinto para hindi lumikha ng ingay. Ang mansyon ay tahimik, isang uri ng katahimikan na karaniwan sa mga oras na yon. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malayong tunog ng mga kubyertos mula sa kusina, kung saan marahil ay naghahanda na ng hapunan si Yaya Sol. Naamoy niya ang paborito niyang adobo. Napangiti siya. Nasa bahay na ako. Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang naglakad sa makintab na sahig. Ang kanyang mamahaling sapatos ay halos walang nililikhang tunog. Ang kanyang plano ay dumiretso sa kanilang silid ni Marisol, ngunit isang bagay ang nagpatigil sa kanya. Isang tunog. Hindi ito malakas. Sa katunayan, kung hindi dahil sa katahimikan ng buong bahay, marahil ay hindi niya ito mapapansin. Isang mahinang tunog ng paghikbi, isang pigil na pag-iyak. Napakunot ang kanyang noo. Ang tunog ay nanggagaling sa itaas, sa direksyon ng mga silid tulugan, sa direksyon ng silid ni Lina sa atik. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. May sakit ba si Lina? Nadapa ba siya?
Ang mga tanong ay mabilis na pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang plano na manorpresa ay napalitan ng pag-aalala. Mabilis ngunit maingat ang kanyang mga hakbang paakyat sa hagdanan. Habang papalapit siya, mas lumilinaw ang tunog. Hindi na lang ito simpleng pag-iyak. May kasama itong isang boses, isang pamilyar na boses na bumubulong ng may diin at galit. Ang boses ni Marisol. Sabi ko sa'yo, tumigil ka na sa pag-iyak. Wala kang karapatang umiyak sa pamamahay na ito. Isa kang malaking pagkakamali. Natigilan si Don Rafael sa tapat ng pintuan ng silid ni Lina na bahagyang nakaawang. Ang kanyang kamay na handa ng kumatok ay nanigas sa hangin. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas sa kanyang dibdib. Hindi. Baka nagkakamali lang siya ng dinig. Baka nananaginip lang si Lina at pinapakalma lang siya ni Marisol. Iyon dapat ang paliwanag. Dahan-dahan, itinulak niya ang pinto. Ang kanyang nakita ay isang imaheng habambuhay na masusunog sa kanyang alaala. Sa madilim na silid, na tinatamaan lang ng kaunting liwanag mula sa pasilyo, nakita niya si Lina na nakasandal sa pader. Umiiyak ito nang walang tunog. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig. Nakatayo sa harap niya si Marisol, parang isang anino ng kadiliman. Isang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Lina, habang ang isa ay nakataas, tila handa ng dumapo sa mukha ng bata. Sa pisngi ni Lina, malinaw na nakamarka ang pula ng isang sampal. Sa isang iglap, tila huminto ang mundo ni Don Rafael. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng maliliit na hinala, na pilit niyang isinasantabi nitong mga nakaraang linggo, ay biglang nagsanib-sanib at sumabog sa harap niya. Marisol? Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas, isang mahinang bulong na puno ng pagkabigla at sakit. Sa tunog ng kanyang boses, parehong napalingon sa kanya ang mag-ina. Ang galit sa mukha ni Marisol ay biglang napalitan ng purong pagkataranta. Ang takot sa mga mata ni Lina ay mas lalo pang lumaki nang makita siya. Mabilis na binitawan ni Marisol ang braso ni Lina na para bang ito'y isang nagbabagang bakal. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Rafael, mahal, anong ginagawa mo rito? Akala ko. Pero hindi na naituloy ni Marisol ang kanyang sasabihin. Pumasok si Don Rafael sa silid. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pulang marka sa pisngi ni Lina. Lumuhod siya sa harap ng bata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Anong nangyari dito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng magbago. Nagkakaroon ng isang lamig na kahit kailan ay hindi pa narinig ni Marisol. At doon, ipinakita ni Marisol kung gaano siya kahusay na artista. Biglang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig. Rafael, nagkaroon siya ng isang masamang panaginip, isang terribleng bangungot. Sumisigaw siya at nagwawala. Hindi ko siya magising. Hinawakan ko lang siya para pakalmahin. Pero sa pagpupumiglas niya, hindi ko sinasadya. Natabig ko siya. Oh, Rafael, maniwala ka sa akin. Sinusubukan ko lang siyang tulungan. Ang kanyang pag-iyak ay puno ng pighati. Ang kanyang paliwanag ay halos perpekto. Isang aksidente, isang ina na nag-aalala lamang. Tumingin si Don Rafael mula kay Lina patungo sa umiiyak niyang asawa. Gusto niyang maniwala. Ang buong pagkatao niya ay gustong maniwala sa paliwanag nito. Mas madaling tanggapin na isa yung aksidente kaysa tanggapin na ang babaeng pinakamamahal niya ay isang halimaw. Tumayo siya at lumapit kay Marisol. Shhh! Tahan na, sabi niya, bagamat ang kanyang sariling boses ay walang kasiguraduhan. Ngunit bago pa man niya mayakap ang kanyang asawa, binuhat niya muna si Lina. Ang munting katawan ng bata ay nanginginig pa rin. Hinaplos niya ang buhok nito at hinalikan sa noo. Shhh! Ligtas ka na, anak. Tapos na ang masamang panaginip. Idinantay ni Lina ang kanyang ulo
sa balikat ni Don Rafael. Ang kanyang pag-iyak ay unti-unti nang nagiging mga hikbi na lang. Dala-dala niya ito palapit sa kama. Pinanood siya ni Marisol. Ang luha ay patuloy pa ring dumadaloy sa kanyang mukha. Isang perpektong imahe ng isang nagsisising ina. Inihiga ni Don Rafael ang bata sa kama at kinumutan ito. Sa isang saglit, kumalma ang kanyang puso. Marahil ay tama si Marisol. Marahil ay isa lang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Ngunit habang papalabas na sila ng silid, sa pagitan ng pagiging gising at tulog, isang mahinang boses ang narinig ni Don Rafael mula sa kama. Isang bulong na halos hindi maririnig, ngunit para sa kanya, ito ay kasing lakas ng isang kulog. "Huwag po, Mami. Masakit po." Natigilan si Don Rafael. Ang kanyang kamay na nasa doorknob ay nanigas. Para siyang binuhusan ng isang baldeng puno ng yelo. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan ang mga salitang yon. "Huwag po, Mami. Masakit po." Ang dalawang pariralang iyon ay hindi magkatugma sa kwento ng isang simpleng bangungot. Ang isang bata ay hindi hihiling sa kanyang mami na tumigil kung ito ay nagpapakalma sa kanya. Ang salitang masakit ay hindi salita ng isang nananaginip, kundi ng isang nasasaktan. Ang bulong ay parang isang kulog na bumasag sa perpektong salamin ng kanyang pagtitiwala, at ang mga basag na piraso nito ay tila tumutusok sa kanyang puso. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, lumingon siya kay Marisol. Ang pag-aalala at pag-unawa sa kanyang mga mata kanina ay biglang naglaho. Napalitan iyon ng isang bagay na mas malamig, mas mapanuri. Isang tingin na tila tumatagos sa kaluluwa, hinahanap ang katotohanang pilit itinatago. Nakita ni Marisol ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang asawa. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay biglang natuyo. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng nag-aalalang pighati, ay biglang namutla. Ang kanyang perpektong pag-arte ay gumuho sa isang iglap. Nananaginip pa rin siya. "Mahal," mabilis na sabi ni Marisol. Ang boses ay nanginginig at puno ng desperasyon. "Naririnig mo? Iyon ang bangungot na sinasabi ko sa'yo. Binabangungot niya ako." Pero ang kanyang mga salita ay tila walang bigat. Ang kanyang paliwanag ay parang isang manipis na tela na pilit ipinantatakip sa isang naglalakihang butas. Ngunit hindi siya pinansin ni Don Rafael. Hindi siya sinagot. Hindi man lang niya kinwestiyon ang kanyang paliwanag. Sa halip, tinalikuran niya ito. Nilagpasan lang niya si Marisol na para bang ito'y hangin at tahimik na naglakad palabas ng silid. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang malakas na dagundong sa sahig na gawa sa nara, isang hatol na hindi pa binibigkas. Naiwan si Marisol sa pasilyo, nakatayo na parang isang estatwa, nanlalamig ang buong katawan. Ang mga luha sa kanyang pisngi ay napalitan ng malamig na pawis ng takot. Hindi ang sigaw, hindi ang galit, kundi ang nakabibinging katahimikan ni Don Rafael ang pinakakinatatakutan niya. Sa sandaling iyon, alam niya, ang binhi ng pagdududa ay naitanim na at nagsisimula na itong mag-ugat. Ang hangin sa mansyon ng mga De Villa ay tila mas malamig at mas mabigat sa mga sumunod na araw. Ang mga ngiti ay pilit. Ang mga pag-uusap ay maikli at walang laman. Si Don Rafael ay madalas na tahimik at malalim ang iniisip, habang si Marisol ay sobra sa pag-aasikaso. Isang perpektong asawa na pilit ibinabalik ang init na biglang nawala. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ramdam ni Yaya Sol ang lamat. Isang malaking lamat sa pundasyon ng pamilya. At alam niyang siya lang at ang demonyong nagkatawang tao bilang donya ng bahay ang nakakaalam ng totoong dahilan. Ang insidente sa silid ni Lina ay ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang baso ng pagtitimpi. Ang pag-iyak ng bata, ang galit ni Marisol, at higit sa lahat, ang nabasag na ekspresyon sa mukha ni Don Rafael. Lahat ng yon
ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi na niya kayang maging isang tahimik na manunood. Ang katapatan niya sa kanyang amo ay nangangahulugang kailangan niyang protektahan ito mula sa kasinungalingan, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling kaligtasan. Ngunit hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Kailangan niya ng kakampi at iisang tao lang ang nasa isip niya, ang bagong driver na si Rico Santos. Napapansin niya ang mga palihim na tingin nito kay Lina, mga tinging hindi para sa isang estranghero, kundi tingin na puno ng pag-aalala at pag-aari. Napapansin niya kung paano nito palihim na pinoprotektahan ng bata. Mayroon ding sikreto ang lalaking ito, sigurado siya. Isang hapon, habang nagkakape ang mag-asawang Devilla sa sala, nakita ni Yaya Sol si Rico na nag-aayos ng mga gamit sa hardin. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dala-dala ang isang baso ng tubig, lumapit siya rito. Rico, iho, tawag niya. Sapat lang ang lakas para marinig nito. Po, Yaya Sol, magalang na sagot nito, huminto sa ginagawa. May ipapakiusap lang sana ako. Sabi niya, pasimpleng inililibot ang tingin para siguraduhing walang nakakarinig. Mamayang gabi, kapag tapos na ang lahat ng gawain, maaari ba tayong magkita sa likod ng hardin? Malapit sa lumang puno ng mangga? May mahalaga lang akong sasabihin. Napakunot ang noo ni Rico. Isang bakas ng pagdududa ang gumuhit sa mukha nito. Ngunit nang makita niya ang sinseridad at pagmamakaawa sa mga mata ng matanda, dahan-dahan itong tumango. Sige po, Yaya, maghihintay po ako. Nang gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, naganap ang kanilang pagtatagpo. Ang hangin ay malamig at ang katahimikan ng gabi ay dinaragdagan ang tensyon sa pagitan nila. Ano po ang pag-uusapan natin, Yaya Sol? Tanong ni Rico. Ang kanyang boses ay maingat. Huminga ng malalim si Yaya Sol. Nanginginig ang kanyang mga kamay na nakatago sa loob ng kanyang bulsa. Tungkol sa batang si Lina, agad na nagbago ang tindig ni Rico. Naging mas alerto, mas matigas. Ano po ang tungkol sa kanya? Alam kong hindi ka lang isang simpleng driver, diretsong sabi ni Yaya Sol. Nakikita ko ang paraan ng pagtingin mo sa kanya. Nakikita ko ang pag-aalala mo. Sabihin mo sa akin, Rico, sino ka ba talaga? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Rico ang matanda. Sinusuri kung ito ba ay isang patibong. Ngunit ang nakita niya ay purong pag-aalala. Isa po akong taong may hinahanap. Sa wakas ay sagot nito. Iyon na ang kumpirmasyong kailangan ni Yaya Sol. Dahan-dahan, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na sobre. Mula roon, inilabas niya ang mga pinunit na piraso ng litrato na maingat niyang pinulot at pinagtagpi-tagpi muli. Ito ba ang hinahanap mo? Tanong niya, ipinapakita ang litrato kay Rico. Sa liwanag ng buwan, malinaw na nakita ni Rico ang imahe, isang mas batang Marisol at ang kwintas sa leeg nito. Biglang nanikip ang kanyang dibdib, isang sakit na matagal na niyang dinadala ang muling kumirot. Saan? Saan niyo po ito nakuha? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Sa mga lumang gamit ni Senyora, sagot ni Yaya Sol. Nakita niya akong nakita ito, Ome. Nagalit siya, pinunit niya at pinagbantaan niya ako. Ang pag-amin na iyon ang bumasag sa lahat ng pagdududa ni Rico. Alam na niya ngayon na nasa iisang panig sila. Dahan-dahan, isinuot niya ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang damit at inilabas ang sarili niyang kwintas. Ngunit hindi ito isang buong kwintas. Isang kadena ito na may palawit na hugis kalahating buwan. Ang kapares ng nasa leeg ni Lina. Ang kwintas sa litratong yan, sabi ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng pait. 2 piraso yan. Ang isa ay nasa kanya. At ang isa ay ibinigay niya sa anak namin bago niya ito iwan. Napatakip ng bibig si Yaya Sol. Ang kanyang hinala ay kinumpirma na. Ang katotohanan
ay mas masakit at mas malupit pa sa kanyang inaakala. Si Lina, anak mo siya, bulong niya. Tumango si Rico, isang butil ng luha ang pumatak. Mula sa kanyang mga mata, isang luhang matagal na niyang kinikimkim. Matagal ko na siyang hinahanap. At ngayon, na natagpuan ko na siya, nakikita ko siyang sinasaktan ng sarili niyang ina. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga sikreto ay naging isa. Ang kanilang mga takot ay naging isang pinagsamang lakas. Hindi na sila nag-iisa. Kailangan nating sabihin kay Don Rafael ang lahat, mariing sabi ni Yaya Sol. Hindi pa ngayon. Sagot ni Rico, pinupunasan ng kanyang luha. Kailangan natin ng tamang panahon. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Dahil sa ngayon, salita lang natin laban sa salita ng isang asawang perpekto sa kanyang paningin. Kung gayon, maghihintay tayo. Sabi ni Yaya Sol, ang kanyang boses ay buo na at puno ng determinasyon. At magkasama nating poprotektahan ang bata. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pinag-isang pangako, isang tunog ang biglang pumutol sa kanilang pag-uusap. Ang tunog ng mga tuyong dahon na natatapakan. Isang anino ang papalapit mula sa direksyon ng mansyon. Mabilis na itinago ni Rico ang kanyang kwintas at kinuha ni Yaya Sol ang sobre. Nagkunwari silang nag-uusap tungkol sa mga halaman. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng sabay. Papalapit na ang anino. Papalapit na si Marisol. Ang bawat gabi para kay Marisol ay isang parusa. Ang kama na dati isang paraiso ay naging isang malawak at malamig na disyerto. Ang espasyo sa pagitan nila ni Rafael ay tila isang bangin na hindi na kayang tawirin. Ramdam niya ang paglayo nito sa paraan ng pagtalikod nito sa kanya sa gabi, sa formalidad ng boses nito sa umaga, sa mga tingin nitong tila tumatagos sa kanya na para bang hinahanap ang isang bagay na nawala. Ang binhi ng pagdududa na naitanim ay nagsisimula ng kumalat na parang lason. Lalo pa itong pinalala ng mga nakikita niya sa araw. Ang palihim na pag-uusap ni Yaya Sol at Rico, ang paraan ng pagngiti ni Lina sa driver na dati para lang sa kanyang Don Rafael. Silang tatlo, isang alyansang nabubuo sa kanyang likuran, isang hukbo na handang wasakin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi siya maaring maghintay na sila ang unang umatake. Kailangan niyang unahan sila. Kailangan niyang tanggalin ang pinakaugat ng lahat ng problema, ang bata. Ngunit hindi niya ito maaaring saktan ng pisikal. Masyado nang delikado yon. Kailangan niyang sirain ang isang bagay na mas mahalaga pa, ang tiwala ni Rafael. Alam niya ang kahinaan ng kanyang asawa, ang pagpapahalaga nito sa katapatan at pagkasuklam nito sa pagnanakaw. Isang gabi, habang nagbabasa ng libro si Rafael sa kanilang silid, lumapit si Marisol. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa pekeng luha, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Rafael? Tikbi niya, umupo sa gilid ng kama. Ibinaba ni Rafael ang kanyang libro, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Anong problema, Marisol? Hindi na ako mapakali sa pamamahay na ito. Sabi niya, ang bawat salita ay maingat na pinili. Simula nang dumating ang mga pagbabago, pakiramdam ko ay hindi na ako ligtas. Pakiramdam ko ay may mga matang laging nakamasid, naghihintay. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Rafael. Walang emosyon. Hindi ko alam. Marahil ay gunig-gunig ko lang ito. Sabi niya, yumakap sa sarili. Pero pakiramdam ko, kailangan nating mas mag-ingat. Ang mga mahahalagang bagay, baka mawala. Iyon lang ang kailangan niya. Ang maitanim ang ideya ng kawalan at panganib. Hindi na siya nagsalita pa. Hinayaan na lang niyang ang katahimikan ang magpatuloy ng kanyang trabaho. Kinabukasan, habang nasa opisina si Rafael at abala sa hardin si Rico, sinimulan na ni Marisol ang kanyang plano. Nagtungo siya sa kanyang walk-in closet.
Isang silid na puno ng mga damit at alahas na sumisimbolo sa kanyang tagumpay. Binuksan niya ang isang itim na kahon na yari sa velvet. Sa loob nito, kumikinang ang isang pares ng hikaw na diamante, regalo sa kanya ni Rafael noong kanilang unang anibersaryo. Napakaliit, ngunit napakamahal, perpekto. Kinuha niya ang isang piraso ng hikaw. Ang lamig ng diamante ay gumapang sa kanyang palad. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Tanging isang malamig at matigas na determinasyon. Naglakad siya palabas ng silid. Ang bawat hakbang ay maingat. Sumilip siya sa ibaba. Nakita niyang nagpupunas ng sahig si Yaya Sol sa sala. Kailangan niyang maging mabilis. Tahimik siyang umakyat sa atik, patungo sa silid ni Lina. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Nakabukas ito. Pumasok siya sa loob. Ang silid ay malinis, ngunit ramdam pa rin ang lungkot sa hangin. Natutulog si Lina. Ang kanyang paghinga ay payapa. Walang kamalay-malay sa kasamaang papalapit. Sa isang sulok, nakita ni Marisol ang hinahanap niya. Ang luma at gutay-gutay na backpack ni Lina, ang tanging pag-aari nito noong dumating ito sa mansyon. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Ang baho ng lumang tela ay sumingaw nang buksan niya ang zipper. Kinapa niya ang loob. Ang kanyang mga daliring may manicure ay dumadampi sa mga gaspang sa loob ng bag. Pagkatapos, walang pag-aalinlangang ibinulsa niya ang hikaw sa isang maliit na butas sa loob nito. Itinago niya ito ng maigi sa isang lugar na hindi madaling makikita, ngunit siguradong mahahanap kapag sinadyang hanapin. Isinara niya ang bag at ibinalik ito sa dati nitong pwesto. Tumingin siya sa natutulog na bata sa huling pagkakataon. Dito nagtatapos ang pagiging prinsesa mo, bulong niya. Mabilis at tahimik siyang bumalik sa kanilang silid. Ang kanyang puso ay kumakabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ang huling yugto ng kanyang plano. Lumapit siya sa kanyang sariling tokador. Binuksan niya ang mga drawer at sinadyang guluhin ang mga laman nito. Ibinagsak niya ang ilang mga bote ng pabango sa sahig. Pagkatapos, gamit ang sarili niyang mga kuko, kinalmot niya ang kanyang braso. Hindi malalim, sapat lang para mamula at mag-iwan ng marka. Isang marka ng isang pagpupumiglas na hindi kailanman nangyari. Tumayo siya sa gitna ng ginulo niyang silid. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang refleksyon ay isang babaeng biktima. Isang babaeng ninakawan. Perpekto. Huminga siya ng malalim. Pinuno ang kanyang mga baga ng hangin. Inihahanda ang kanyang lalamunan para sa pinakamahusay na pag-arte ng kanyang buhay. Ang isang sigaw na gigising sa buong mansyon. Ang isang sigaw na magiging simula ng pagtatapos para kay Lina. Nagising si Lina hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa isang pakiramdam. Isang pakiramdam na may nagmamasid. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala siyang nakitang iba, kundi ang pamilyar na mga anino sa kanyang maliit na silid. Marahil ay panaginip lang. Bumangon siya at naupo sa gilid ng kama. Niyakap ang kanyang mga tuhod. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, may mga sandaling tulad nito na nakakahanap siya ng kapayapaan. Ang katahimikan ng umaga, ang pag-asa na makikitang muli ang mabait na mukha ni Papa Rafael niya, at ang munting candy na ibinigay sa kanya ni Kuya Rico na hanggang ngayon nakatago pa rin sa ilalim ng kanyang unan. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang winasak. Isang sigaw. Isang matinis, nakakakilabot na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Galing ito sa ibaba, sa silid ng mag-asawa. Ang sigaw ay puno ng takot at pagkabigla. Tulong! Magnanakaw! Napatayo si Lina. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Sinundan iyon ng mga yabag na nagtatakbuhan, mga pinto na bumabagsak at mga boses na nagkakagulo. Narinig niya ang boses ni Yaya Sol, ni Mang Tonyo at ng iba pang mga kasambahay.
Ang buong bahay ay nasa estado ng kaguluhan dahil sa takot na natili lang siya sa kanyang silid, nakikinig sa mga nangyayari sa ibaba. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Si Yaya Sol, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Lina anak, diyan ka lang muna ha. Huwag kang bababa," sabi nito bago muling isara ang pinto. Ngunit ang pag-uusisa at takot ng isang bata ay mas malakas. Dahan-dahan, binuksan niya ng kaunti ang pinto at sumilip. Nakita niya ang lahat ng mga kasambahay na nagkukumpulan sa labas ng master's bedroom. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Marisol. Ang senyora ay umiiyak, yakap-yakap ang sarili. Ang kanyang buhok ay gulo, ang kanyang damit ay bahagyang punit, at may mga pulang kalmot sa kanyang braso. Nawawala ang mga hikaw ko. Hikbi nito, itinuturo ang nakabukas na tokador. Pinasok ako. Tinulak niya ako. Si Marisol ay ang perpektong larawan ng isang biktima. Kahit si Lina ay nakaramdam ng awa, dumating si Don Rafael na kadarating lang mula. Sa kanyang morning walk, ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Marisol, anong nangyari?" "Rafael, ninakawan ako." Iyak ni Marisol, yumakap sa kanyang asawa. "Ang mga diamanteng hikaw, ang regalo mo sa akin." Hinalughog na po namin ang buong paligid, Don Rafael. Wala pong senyales na may ibang taong nakapasok, sabi ng security guard. Dito na nagsimula ang lason na plano ni Marisol. Humiwalay ito sa pagkakayakap kay Rafael, pinunasan ang kanyang mga luha, at tiningnan ang lahat ng kasambahay na nakapaligid sa kanila. Kung walang nakapasok mula sa labas, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may diin. Ibig sabihin, ang nagnakaw ay isa sa mga nasa loob ng pamamahay ko na ito. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa lahat. Ang bawat isa ay nagtinginan, puno ng hinala. "Hindi iyan maaari," maringas sabi ni Don Rafael. "Ang mga taong ito ay matagal nang nagsisilbi sa atin." "Pero Rafael, ang ebidensya," giit ni Marisol. "Para sa kapayapaan ng lahat, kailangan nating halughugin ang lahat. Ang bawat gamit, ang bawat isa sa atin, para malinis ang pangalan ng mga inosente." Pumayag si Don Rafael, bagamat mabigat sa kanyang kalooban. Isa-isang hinalughog ang mga gamit ng mga kasambahay, si Yaya Sol, ang mga hardinero, ang mga kusinera. Walang nakita. At pagkatapos, bumaling ang mga mata ni Marisol sa direksyon ng hagdanan kung saan nakasilip si Lina. "Lahat," sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig. "Sinabi kong lahat." Naramdaman ni Lina na nanuyo ang kanyang lalamunan. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Dahan-dahang umakyat si Marisol sa hagdanan, kasunod ang isa sa mga security guard. Ang bawat hakbang nito ay parang isang mabagal na paghatol. "Anong ginagawa mo, Marisol?" tanong ni Don Rafael, sumusunod sa likuran. Isa lang siyang bata. Isang batang pinulot sa kalye na hindi natin alam ang pagkatao, sagot ni Marisol nang hindi lumilingon. Pumasok sila sa silid ni Lina. Ang maliit na espasyo ay biglang naging napakasikip. Walang emosyon, na itinuro ni Marisol ang lumang backpack ni Lina. "Tingnan ninyo dyan." Lumuhod ang guard at binuksan ang bag. Kinapa ang loob. Sa una ay wala itong nakita, ngunit kinapa niyang muli, mas malalim. At pagkatapos, isang kislap. Inilabas ng guard ang kanyang kamay. Sa gitna ng kanyang palad, kumikinang sa liwanag ng umaga, ang isang maliit na diamanteng hikaw. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Lina ay gumuho. Narinig niya ang mga bulungan, ang mga impit na sigaw ng pagkagulat mula sa mga kasambahay. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ng mga tao sa paligid niya. Ang mga mata ni Yaya Sol na puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ang mga mata ni Rico
na nakatayo sa may pintuan na puno ng nag-aapoy na galit. Ang mga mata ni Marisol na puno ng isang malamig at matagumpay na ningning. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga mata ni Don Rafael, ang kanyang papa, Rafael, ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang bayani. Ang mga mata nito ay basag, puno ng sakit, pagkalito, at isang bakas ng pagdududa. Sinubukan niyang magsalita. Sinubukan niyang sabihing, hindi po ako, pero walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang bibig ay bumubuka. Ngunit ang tanging lumalabas ay hangin para siyang nalulunod. Ang buong bigat ng kasalanang hindi niya ginawa ay dumagan sa kanyang munting katawan. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Don Rafael. Ang bawat hakbang nito ay tila 1 milya ang layo. Lumuhod ito sa harap niya. Ang kanyang mukha ay 1 metro na lang ang layo mula sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Ang kanyang boses ay basag. Isang bulong na mas masakit pa sa isang sigaw. Lina, anak, sabihin mo sa akin ang totoo. Para kay Lina, ang tanong na yon, ang katiting na pagdududa sa boses ng taong pinagkakatiwalaan niya ng buong puso ay ang tunay na hatol, ang tunay na pagkakanulo. Ang tanong ni Don Rafael ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang espada na handang bumagsak. Ang mga mata ng lahat ay nasa kay Lina, isang munting bata na napapaligiran ng mga lobo, hinihintay ang kanyang pag-amin sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit wala pa ring boses na lumalabas. Nakita niyo na, Rafael, sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pighati. Kahit siya ay hindi makapagsinungaling. Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin para sa kanya, ito ang isusukli niya. Isang ahas na pinapasok natin sa ating tahanan. Tumahimik ka! Ang boses na yon ay hindi galing kay Don Rafael. Iyon ay boses ni Yaya Sol. Lahat ay napalingon sa matandang kasambahay. Si Yaya Sol, na palaging nakayuko at magalang, ay nakatayo ngayon ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang matuwid na galit na matagal na niyang kinikimkim. Hindi magnanakaw ang batang ito. Marin niyang sabi, humakbang palapit kay Lina na para bang isang inahing manok na poprotekta sa kanyang sisiw. At alam na alam mo yan, Senyora Marisol. Nagulat si Marisol sa biglaang katapangan ng matanda. Ano ang pinagsasabi mo, Yaya? Nawawala ka na ba sa iyong sarili? Nagtatanggol ka ng isang magnanakaw? Mas gugustuhin ko pang maging tagapagtanggol ng isang inosente kaysa maging alipin ng isang demonyo, sagot ni Yaya Sol. Tumingin siya ng diretso kay Don Rafael. Don Rafael, patawarin niyo po ako. Matagal ko na po itong dapat sinabi. Ang senyorang, siya po ang nananakit kay Lina. Nakita niya akong may nakitang isang lumang litrato at pinagbantaan niya ang aking buhay. Sinungaling, sigaw ni Marisol. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at takot. Nababaliw na ang matandang ito. Rafael, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi siya nag-iisa. Isang bagong boses ang pumuno sa silid. Si Rico. Dahan-dahan siyang humakbang papasok mula sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Marisol. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. At sino ka naman para makisali dito? Nandidiring tanong ni Marisol. Isa ka lang hamak na driver. Ako nga ay isang hamak na driver, sagot ni Rico. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng bigat. Pero bago ako naging driver sa pamamahay na ito, ako muna ang lalaking pinangakuan mo ng habambuhay, Marisol. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Maging si Don Rafael ay natigilan. Ang mga salita ni Rico ay parang isang bombang sumabog at lahat ay naghihintay sa pagbagsak ng mga piraso nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Don Rafael
Ang kanyang tingin ay nagpapalipat-lipat mula kay Rico patungo sa kanyang asawa. Si Marisol ay parang isang estatwang nabasag. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang muka. Wag, wag kang maniwala sa kanya, Rafael. Kasinungalingan ang lahat. Isa siyang estranghero. Ngunit hindi na siya pinansin ni Rico. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ang kanyang boses ay isang testamento ng lahat ng sakit na kanyang tiniis. Ang litratong nakita ni Yaya Sol, litrato nating dalawa iyon. Noong mga panahong masaya pa tayo sa ating kapiranggot na buhay, noong mga panahong nangangarap pa tayo sa ilalim ng iisang buwan. Mula sa ilalim ng kanyang damit, inilabas ni Rico ang kanyang kwintas, ang kalahating buwan na kapares ng kay Lina. Ipinakita niya ito sa lahat. Ang kwintas na ito, sabi niya, ay simbolo ng ating mga pangarap. Ang kalahati ay nasa akin at ang isa ay ibinigay mo sa kanya. Itinuro niya si Lina. Ang isa ay isinuot mo sa leeg ng anak natin bago mo siya iniwan sa isang madilim na eskinita para lang sa lahat ng ito. Ang kanyang huling mga salita ay isang akusasyon na tumama sa bawat sulok ng mansyon. Lahat ng mga mata ay napunta sa kwintas ni Lina. Pagkatapos ay sa kwintas ni Rico. At sa wakas, sa namumutlang mukha ni Marisol, ang perpektong kastilyo ng kasinungalingan na kanyang itinayo ay gumuho sa isisiyang iglap. Wala nang matatatakbuhan, wala nang maitatago. Lumapit si Don Rafael kay Lina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang marahan niyang hinahawakan ang kwintas ng bata. Kinuha niya ang palawit ni Rico at pinagdikit ang dalawa. Magkasaktong-sakto, isang perpektong buwan, ang katotohanan ay naroon na, kumikinang sa kanyang palad, malamig, matigas, at hindi maikakaila. Ang bata na kanyang kinupkop, ang bata na kanyang minahal na parang tunay na anak, ay anak pala sa laman ng babaeng pinakasalan niya. Isang anak na itinakwil at pinahirapan. Dahan-dahan, tumayo si Don Rafael. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa kanyang mga mata, isang bagyo ang nabubuo. Ang sakit, ang galit, ang pagkakanulo, lahat ay nagsasama-sama. Binitawan niya ang mga kwintas at humarap siya sa kanyang asawa. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi isang sigaw, hindi isang pakiusap. Ito ay malamig, kasing lamig ng isang puntod. Lahat ng ito, para lang sa pera? Tanong niya. Ang bawat salita ay isang mabagal na paghatol. Itinakwil mo ang sarili mong anak. Para sa lahat ng ito? Ang tanong ni Don Rafael ay hindi na nangailangan ng sagot. Ang katahimikan at pagkaguho sa mukha ni Marisol ay sapat ng kumpirmasyon. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng ipinagtanggol niya. Lahat ay isang malaking ilusyon, isang magandang panaginip na naging pinakamasaklap na bangungot. Umalis ka, sabi ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kalamigan nito ay tumagos sa buto ng lahat ng nakarinig. Tumingin si Marisol sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa sa unang pagkakataon. Rafael, mahal, pakinggan mo ako. Magpapaliwanag ako. Sinabi kong umalis ka. Ulit ni Don Rafael, mas may diin ngayon, isang ugat ang pumitik sa kanyang sentido. Kunin mo ang mga damit mo, ang mga alahas na bigay ko, at pagkatapos ay lumayas ka sa pamamahay na ito at huwag ka nang magpapakita pa kahit kailan. Pero saan ako pupunta? Hikbi ni Marisol. Ang kanyang pag-arte ay napalitan na ng totoong desperasyon. Wala akong babalikan. Kung saan ka man nanggaling bago mo ako niloko. Sagot ni Don Rafael. Bumalik ka sa mundong mas pinili mong talikuran kaysa sa sarili mong anak. Hindi ko na problema yon. Bumaling si Don Rafael sa mga security guard. Ilabas ninyo siya. Walang pag-aalinlangan.
lumapit ang dalawang guard kay Marisol, ang dating senyora ng mansyon, ang reyna ng kanyang palasyo, ay kinaladkad palabas ng silid na parang isang ordinaryong kriminal. Ang kanyang mga pagmamakaawa at pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa pasilyo hanggang sa unti-unti itong naglaho. Ang lahat ng naiwan sa silid ay ang bigat ng katotohanan. Dahan-dahang lumuhod si Don Rafael sa harap ni Lina. Ang galit sa kanyang mukha ay nawala na. Napalitan ng isang pighating hindi masukat. Dahan-dahan niyang inabot ang pisngi ng bata. Hinaplos ito na para bang isa itong babasaging bagay na natatakot siyang mabasag. "Patawarin mo ako, anak," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Patawarin mo si Papa kung hindi kita naprotektahan. Patawarin mo ako kung nagduda ako sa'yo kahit isang saglit." At doon, sa harap ng lahat, ang makapangyarihang Don Rafael de Villa ay umiyak. Isang iyak na hindi dahil sa kakanulo sa kanya, kundi dahil sa sakit na tiniis ng isang inosenteng bata sa ilalim ng kanyang bubong. Sa wakas, natagpuan din ni Lina ang kanyang boses. "Papa?" Bulong niya at sa unang pagkakataon, yumakap siya ng mahigpit kay Don Rafael, isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito, at doon ibinuhos ang lahat ng luhang matagal na niyang kinimkim. Napanood ni Rico ang lahat ng yon mula sa isang tabi. Ang puso niya ay nahahati. Isang parte niya ay masaya dahil sa wakas ay ligtas na ang kanyang anak. Ngunit isang parte rin niya ang nakakaramdam ng kirot. Ang lalaking yumayakap sa kanyang anak, ang lalaking tinatawag nitong Papa, ay hindi siya. Maya-maya, matapos ang ilang sandali ng pag-iyak, tumayo si Don Rafael. Buhat-buhat pa rin si Lina na tila ayaw nang bumitaw. Humarap siya kay Rico. "Salamat," sabi ni Don Rafael, isang simpleng salita na naglalaman ng lahat ng pasasalamat at respeto. "Salamat sa iyong katapangan," tumangulang si Rico. Habang naghahanda ng umalis si Marisol, dala ang dalawang maleta na naglalaman ng kanyang nakaraang buhay, nagkaroon sila ng huling pagkakataon na magkaharap. Nakita niya si Lina, ligtas sa mga bisig ni Don Rafael. Naglakad siya palapit. Huminto si Don Rafael, hinayaang maganap ang huling sandali na ito. Tinitigan ni Marisol si Lina, hindi mula sa itaas, hindi bilang isang donya na tumitingin sa isang pulubi. Tinitigan niya ito bilang isang estranghero na may pamilyar na mukha. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Wala nang pagkasuklam. Ang tanging naroon ay isang malawak at malamig na kawalan. Isang pagsisisi na huli na nang dumating. "Pa!" Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang salitang lumabas. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay isang hakbang pabalik sa nakaraang pilit niyang tinakasan. Nang gabing iyon, matapos patahanin si Lina at patulugin ito sa guest room, ang tunay na silid nito, pinuntahan ni Don Rafael si Rico sa hardin. "Hindi ko alam kung paano magpapasalamat," sabi ni Don Rafael. "Ang kaligtasan lang po ng anak ko ang mahalaga," sagot ni Rico. Isang mahabang katahimikan. "Gusto kong kunin na siya," sa wakas ay sabi ni Rico, bagamat ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Iyon naman talaga ang plano ko, ang mahanap siya at dalhin sa akin." Tumingin si Don Rafael sa bintana ng silid ni Lina kung saan may maliit na ilaw na nakabukas. "Alam ko, at karapatan mo yon. Ikaw ang kanyang ama." Ngunit, sabi ni Rico, at isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. "Naririnig ko kung paano kanya tawaging Papa. Nakikita ko kung paano kumislap ang kanyang mga mata kapag kasama ka. Kung kukunin ko siya ngayon, isa na namang sakit ang idudulot ko sa kanya. Muli ko na naman siyang aalisin sa isang tahanang kanyang minahal." Humarap si Rico kay Don Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang mabigat na desisyon.
Mahal na mahal ko ang anak ko at dahil mahal ko siya, ang kaligayahan niya ang uunahin ko. Naiwan si Don Rafael na walang masabi. Ang kadakilaan ng puso ng lalaking nasa harap niya ay isa pang sampal sa kanya, isang paalala kung gaano siya naging bulag. Isang mahirap na desisyon ang nasa kanyang harapan. Ang kinabukasan ng isang batang 2 beses nang inabandona ay nakasalalay ngayon sa pag-uusap ng 2 lalaking parehong nagmamahal sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nagising si Lina na hindi mabigat ang dibdib. Ang unang bumungad sa kanya ay hindi ang madilim na kisame ng atik, kundi ang sinag ng araw na tumatagos sa malinis na bintana ng guest room. Ang kanyang tunay na silid. Ang hangin ay amoy bulaklak mula sa hardin at ang tanging naririnig niya ay ang mahinang huni ng mga ibon. Wala nang takot, wala nang pagbabanta, tanging kapayapaan. Bumangon siya at nakita niya sa paanan ng kanyang kama ang isang bagong bestida, kulay dilaw na parang sikat ng araw. Isang regalo mula kay Yaya Sol. Pagbaba niya para mag-almusal, ang mahabang mesa ay hindi na isang lugar ng takot. Nakaupo roon si Don Rafael, nagbabasa ng dyaryo, ngunit nang makita siya nito, isang nangiti ang agad na gumuhit sa mukha nito. Isang ngingiting totoo, walang halong pag-aalala, puno ng purong pagmamahal. Magandang umaga, aking munting prinsesa, bati nito. Habang kumakain sila, naupo si Don Rafael sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang maliliit na kamay. Lina anak, malumanay nitong simula. Kailangan nating mag-usap tungkol kay Kuya Rico mo. Tumigil sa pagkain si Lina at tumingin sa kanya. Nag-usap kami kagabi. Pagpapatuloy ni Don Rafael. Si Rico, siya ang tunay mong tatay, Lina. Ang tatay na galing ka. Kaya pala ganoon na lang ang pag-aalala niya sa'yo. Pinroseso ni Lina ang mga salita. Ang lalaking laging nagbibigay sa kanya ng candy. Ang lalaking sumasalo sa kanya ay ang kanyang ama. Isang parte niya ay masaya, ngunit isang parte rin niya ang natakot. Ibig sabihin ba nito ay aalis na siya? Iiwan na niya ang lalaking nasa harap niya na itinuring na niyang sariling ama? Tila nabasa ni Don Rafael ang takot sa kanyang mga mata. Pero ako rin, sabi nito. Masinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Ako rin ang tatay mo, ang tatay ng puso mo, at pareho ka naming mahal na mahal. Nagdesisyon si Rico na hindi kanya ilalayo sa akin. Ang gusto lang niya ay maging parte ng buhay mo. Pwede ba yun sa'yo, anak? Ang magkaroon ng 2 tatay na nagmamahal sa'yo? Tinitigan ni Lina si Don Rafael. Nakita niya ang pagmamahal sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang kaunting takot. Ang takot na baka iwan siya. At sa sandaling iyon, alam na ni Lina ang kanyang sagot. Hindi siya nagsalita. Sa halip, bumitaw siya sa pagkakaupo, tumakbo palapit kay Don Rafael at niyakap ito ng napakahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito, nilalanghap ang pamilyar na amoy ng kanyang tagapagligtas. Papa, bulong niya, sa unang pagkakataon nang may buong pag-unawa at pagmamahal. Ikaw po ang papa ko. Naramdaman niyang humigpit ang yakap ni Don Rafael at isang hikbi ng kaligayahan ang narinig niya mula rito. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon na dating binabalot ng takot at kasinungalingan ay napuno ng tawanan. Si Lina ay hindi na ang batang laging nakayuko at takot. Ang kanyang mga pisngi ay mas mabilog. Ang kanyang mga mata ay laging kumikislap. At ang kanyang mga tawa ay malayang umaalingaw-ngaw sa bawat pasilyo. Si Rico ay naging isang permanenteng parte ng kanilang buhay. Hindi na bilang isang driver, kundi bilang isang kaibigan, isang kakampi. Tuwing Sabado't Linggo, naroon siya. Minsan ay tinuturuan niya si Lina magbisikleta. Minsan ay nagdadala siya ng paborito nitong ice cream para kay Lina.
Siya si Tatay Rico, ang isa pa niyang bayani. Isang hapon, sa malawak na hardin ng mansyon, silang tatlo ay magkakasama. Ang araw ay apalubog na at ang langit ay kulay kahel. Nagpalipad sila ng saranggola. "Sige na anak, bilis pa sa pagtakbo." Sigaw ni Don Rafael, hawak-hawak ang rolyo ng sinulid. "Kaya mo yan, prinsesa. Hayaan mong dalhin ng hangin." Sigaw naman ni Rico na siyang nag-alalay sa saranggola para sa tamang paglipad. Tumatakbo si Lina sa damuhan. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa hangin. Ang kanyang tawa ay sumasabay sa ihip nito. Sa isang perpektong sandali, bumitaw si Rico sa saranggola. Lumipad ito pa itaas, sumasayaw sa kalangitan. Isang makulay na ibon na malaya at masaya. Pinanood nilang tatlo ang paglipad nito hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang ito sa langit. Nang mapagod, naglakad sila pabalik sa mansyon. Ang araw ay tuluyan ng lumulubog sa kanluran. Naglalakad si Lina sa gitna. Ang kanyang kanang kamay ay hawak ni Don Rafael. Ang kanyang kaliwang kamay ay hawak ni Rico. Tumingin siya sa kanan, sa kanyang papa na nagligtas sa kanya mula sa bagyo. Tumingin siya sa kaliwa, sa kanyang tatay na naghahanap sa kanya mula sa nakaraan. Ang dalawang lalaking nagmula sa magkaibang mundo, pinag-isa ng iisang pagmamahal para sa kanya. Hindi perpekto ang kanyang pamilya. Hindi ito pangkaraniwan. Ngunit para sa kanya, ito ay buo. Ito ay totoo. Tumingin siya sa harap, sa papalubog na araw na nagbabadya ng isang bagong umaga. At sa kanyang mukha, isang ngiti ang sumilay, isang ngiting dalisay, payapa, at puno ng walang hanggang pasasalamat. Sa wakas, nakauwi na siya.